Isang mapagpalang araw sa mga giliw naming mga tagapakinig. Ito po muli ang inyong tagapagsalaysay, Miss Sunako. Samahan niyo po akong tunghayan ang isa na namang kakaibang storya ng buhay at pag-ibig ng ating story sender ngayong araw na nagpapatago sa pangalang Ara. Inaanyayahan ko po kayong mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin para updated kayo sa mga bagong kwentong ina-upload ng ating channel. Kumusta, Miss Sunako? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan habang binabasa ang liham ko. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Ara, 40 years old at kasalukuyang nagtatrabaho bilang nurse sa isang pribadong ospital sa Makati. Gusto ko po sanang ibahagi sa inyo ang aking nakaraan. Nakaraang magpahanggang sa ngayon ay sariwa pa rin sa aking alaala. Naaalala ko pa, high school ako nang una kong makilala ang best friend kong si Mary. Kaklase ko siya mula first year hanggang fourth year at katabi parati sa upuan dahil magkasunod ang apelyido namin. Hindi rin nagkakalayo ang mga grado namin. Pareho kaming may utak at mahilig mag-aral, kaya magkasundo kami. Mahilig kaming pareho sa matatamis at maanghang at gusto namin ng mga horror na palabas. Pero nagtatalokbong naman kapag natatakot na. Pareho din kami ng tipo sa lalaki, lalo na sa mga celebrity crush namin noon na si Ian Veneracion at si Aga Mulak. Nangongolekta kami ng mga notebook na sila ang pabalat. Nang makatapos kami ng high school, sa Cebu na sila nanirahang mag-anak dahil na-relocate ng kumpanya ang daddy niya roon. Nalungkot ako dahil nagkalayo kami ng tinuturing kong best friend. Madalas kaming magsulatan noon at paminsan-minsang tawagan sa telepono. Nagbabalitaan pa rin kami tungkol sa mga paborito naming artista at sa mga nanliligaw sa amin. Second year college kami nang magkuwento siya tungkol sa crush niya sa campus at nagkataon na kapitbahay nila yung lalaki. Pinaghalo raw na Ian at Aga. Gagawa daw siya ng paraan para magkalapit sila dahil gustong-gusto raw niya yung lalaki. Ako naman na supportive best friend, sinabihan ko siyang i-push ang plano niya para masilo ang lalaki. Siya lagi ang topic kapag nagtatawagan kami. Dumalang ang komunikasyon namin nang tumuntong kami ng third year college kahit nauso na ang cellphone. Tuluyan nang naputol ang komunikasyon namin nang maging abala ako sa mga thesis at OJT namin noong fourth year ako. Maging si Mary ay hindi na rin nagpaparamdam sa akin. Wala na akong balita kung ano na ang nangyari sa kanya. Lumipas ang ilang buwan matapos ang graduation ko nang magsimula akong maghanap ng trabaho. Nursing ang tinapos ko noon pero hindi pa nakakakuha ng board exam. Kaya pumasok muna ako sa call center sa Pasig para makapag-ibon kahit isang taon para sa pagre-review ko. Doon ko nakilala si Andrew. Kabatch ko siyang pumasok at sabay na nag-training para sa financial account. Unang kita ko pa lang sa kanya ay humanga na agad ako. May hawig kasi siya kay Ian Veneracion at may dimple tulad ng kay Aga Mulak. Napapatulala ako kapag nakikita ko siya sa training namin. Ginaganahan tuloy akong pumasok para makita lang siya gabi-gabi. Nakakasabay ko siya sa lunch pero hindi kami close. Kasabay din namin ng ibang trainees kapag kumakain kami. Pansin ko na hindi lang ako ang kinikilig sa kanya dahil maging ang ibang co-trainees ko at agents na nakakita sa kanya ay hindi mapigilan ang pagsasabing ang gwapo niya. Sigurado ako
na naririnig niya iyon pero nonchalant siya. Minsan ay gaganti ng tipid ng ngiti tapos ay babalik sa ginagawa. Naisip ko na baka sanay na siyang marinig ang mga papuring iyon sa kanya o mahiyain lang talaga. Isang beses na may mock call test kami. Kaming dalawa ni Andrew ang naging magka-partner sa practice. Kinakabahan pa ako at bahagyang nauutal habang magkaharap kami. Ganoon ba naman kasi kagwapo ang kaharap ko habang nagpa-practice? Pinagbuti ko ang pagsasalita ng English at pagde-deliver ng spiel namin para hindi ako mapahiya sa kanya. Gusto kong magpa-impress nang hindi halata, kaya dinadaan ko sa good performance para mapansin niya ako. Nagpapaturo din siya kapag hindi maayos ang pagkakadeliver niya ng linya, kaya naramdaman kong kahit paano ay nagkakalapit na kami. Nagkukusa na rin siyang lumapit sa akin para magtanong tungkol sa products ng account namin. Ako rin ang madalas niyang lapitan kapag kadarating lang niya at naghihintay ng chef namin sa pantry. Bihira pa rin naman siyang magkwento ng tungkol sa kanya at puro patungkol sa training ang pinag-uusapan namin. Pero sabi ko sa sarili ko, nasimula na yon ng closeness namin. Darating din ang araw na mas magkakalapit pa kami. Naging ganoon ang daily routine namin hanggang sa nagsasabay na rin kami sa pag-uwi. Sa Quezon City kami parehong nakatira. Mas nauuna lang akong bumaba sa Project 7. Sa Balintawak naman ang baba niya. Paminsan-minsan na siyang nagkakwento tungkol sa kanya. Nursing din ang tinapos niya at nasa Maynila para magtrabaho at kumuha ng board exam sa susunod na taon katulad ko. Sa kamag-anak siya tumutuloy para makatipid. Noon ko rin nalaman na introvert siya. Sumasabay siya sa break time ng mga co-trainees namin pero hindi mahilig magkwento. Nabiro ko tuloy siya kung bakit nagkukwento siya sa akin ng buhay niya. Sumagot siya na nakapalagayan niya na ako ng loob. Bahagya akong kinilig sa sinabi niyang iyon. Lihim akong umasa na mas higit pa roon ang magkaroon sa pagitan namin. Napapadalas din ang pag-text niya ng good morning at see you later. Pati kapag nakarating na siya sa bahay, sinasabi rin niya, siya ang parating laman ng inbox ko. Sabado ng umaga, pagkatapos ng training namin, inaya niya akong mag-agahan at samahan siya sa check-up sa klinik na nasa Mega Mall. Siya ang kumuha ng order at nag-asikaso sa mga kubyertos. Simpleng gesture lang yun pero bahagya akong kinilig dahil para akong prinsesa na pinagsisilbihan ng Prince Charming ko. Napaisip ako kung normal bang magkasama ang isang babae at isang lalaki na mag-agahan at nagpasama pa na magpa-check up. Dumiretso kami agad sa klinik pagkatapos mag-agahan. Nagkukwentuhan kami habang naghihintay nang tawagin ang pangalan niya. Iniwan niya sa akin ang kanyang backpack saka pumasok sa silid ng doktor. Pakiramdam ko tuloy ay girlfriend niya ako at pinagkatiwala sa akin ang kanyang gamit habang hinihintay siya. Gusto ko nang mag-overthink noon na may something na sa pagitan namin. Pero nakurot ko rin ang sarili ko. Mahirap umasa at mabigo sa huli. Ayokong pangunahan siya at baka mabukya lang ako. Inaya niya akong mag-ikot sa mall pagkatapos ng check-up niya para tumingin ng gadgets sa plano niyang bilhin pagkasahod namin. Pagkatapos ay nag-aya siyang magtanghalian kami sa buffet restaurant. Libre daw niya dahil sinamahan ko siya sa klinik. Sino ba naman ako
Sino ba naman ako para tumanggi? Inilalayan niya ako sa pagkuha ng makakain. Kumuha rin siya ng dessert ko. Pakiramdam ko ay spoiled girlfriend ako sa pagiging attentive niya. Gusto kong magtanong kung bakit pero nahiya ako. Hinayaan ko na lang at in-enjoy ang moment na kasama siya. Kumakain na kami nang dumaan sa table namin ang dati kong kaklase, si Veron, kasama ang long-time boyfriend niya mula noong college pa kami. Ara, kumusta? Boyfriend mo? Tanong niya habang naglilipat-lipat ng tingin sa aming dalawa ni Andrew. Nag-alangan akong tumingin kay Andrew. Hindi, kasamahan ko sa trabaho. Nahihiyang tugon ko. Di nga. Bakas sa mga mata niya ang pagdududa. Kumain na kayo, gutom lang yan. Natatawa ang sabi ko. Itinaboy ko na sila ng boyfriend niya. Pasensya na. Chikadora talaga ng klase namin si Veron. Ayos lang naman sa akin kung umuo ka. Natameme ako sa kanyang sinabi at nag-init ang mukha ko. Hindi ko alam ang isasagot ko sa sinabi niya. Ang daming tanong ang pumapasok sa isipan ko. Halata ba niyang pagkagusto ko sa kanya? O baka naman may gusto na siya sa akin? Alam ba niyang nakaka-overthink ang sinabi niya? Nagpatuloy lang sa pagkain si Andrew na parang kinalimutan na ang nangyari. Nakakabitin na nakakainis minsan ang mga hirit niya. Nonchalant pero pasimpleng lumandi sa akin. Minsan naman na kumakain kami ng lunch sa pantry, may lumapit sa aking lalaki para magpakilala at hingin ang number ko. Hindi ko siya kilala, kaya napakunot ang noo ko pagtingin ko sa kanya. May dating ang lalaki, brusko, moreno, mukha ring maere, kaya malakas ang loob. Pre, tikin na siya. Simpleng tugon ni Andrew, saka bumalik sa pagsubo. Hindi lang ako ang nagulat sa kanyang sinagot, pati mga co-trainees ko na kasabay namin sa pagkain ay napatingin din sa kanya. Hindi ko maipaliwanag ang tensyon sa pagitan namin ni Andrew. Nung lalaki na hindi ko na maalala ang pangalang sinabi at ng mga kasama namin sa mesa. Ganun ba? Pasensya na. Tumalikod na yung lalaki, pabalik sa table nila. Di mo sinabing may boyfriend ka na? Sambit na Jenny, isa sa co-trainee ko. Alanganing ngiti lang ang sinagot ko. Ayoko namang mapahiya si Andrew. Nang nagliligpit na kami ng pinagkainan namin, pasimple ko siyang tinanong. Hindi ko maalalang taken na ako. Hula akong dinedate. Hula ba? Akala ko meron eh. Tinalikuran ako ni Andrew. Hindi niya ako ginibo magdamag habang nasa training. Nakasubsob lang siya sa computer para mag-review ng lesson namin. Sinabayan niya ako sa pag-uwi pero tahimik lang siya sa biyahe. Hindi rin siya nag-text nang makauwi na kaming pareho. Hinayaan ko na lang at baka tinutoyo. Kinabukasan, inaya niya akong mag-agahan kami bago umuwi. Sinabihan ko siyang wala na siyang toyo kaya kinakausap na ako. Umingos lang siya saka ako inaya sa kainan na malapit lang sa building namin. Bumalik ang pagiging attentive niya sa akin habang kumakain kami. Naisip ko na baka nga may sumpong lang ng nagdaang araw kaya hindi ako kinikibo. Araw-araw na ganoon. Kakain kami bago umuwi. Sabay kumain sa lunch breaks at gumagala kapag day off namin. Nasanay na ako sa ganoong routine namin. Makalipas ang 2 buwang training, nagkayayaang magkaroon ng team building at mag-outing ang batch namin kasama ang trainer pagkatapos ng shift namin dahil summer na noon. Isasalang na rin kami sa pagtanggap ng tawag dahil tapos na ang training namin
kaya huling team building na namin iyon bilang trainees. Sabado iyon ng umaga at wala kaming pasok ng 2 araw. Sa isang private resort lang sa Antipolo ang napili para malapit at hindi hirap sa biyahe. Napansin ko ang pagkakatitig sa akin ni Andrew nang lumabas ako sa pool. Suot ang swimming attire ko. Narinig ko rin ang papuri ng ibang co-trainees ko pagkakita sa akin. Hindi ako kinausap ni Andrew sa buong maghapon. Inisip ko na lang na baka tinutoyo na naman siya. Naroon lang siya sa umpukan ng mga lalaki at nakikiinom. Hinayaan ko na lang dahil baka may sumpong. Kami-kaming mga babae ang nag-e-enjoy sa paglangoy. May kantahan, kainan at inuman. Normal sa team building na ang ganoong eksena. Hindi ako gaanong uminom dahil mas gusto kong maglangoy kaya ako lang yata ang nasa wisyo noon. Pati ilang kasamahan kong babae mga lasing na. Nagkanya-kanya na rin sila ng partner na parang may sariling mundo. Naglulunoy ako sa pool nang lumangoy palapit sa akin si Andrew. Gabi na noon at languna sa alak ang iba naming kasama. "Hindi ka ba giniginaw sa suot mo?" tanong niya habang nakatingin sa akin. "Nasa pool tayo kaya ganito ang suot ko." Natatawang sagot ko. "Maligamgam din naman ang tubig." "Kanina ka pa tinitignan ng mga lalaking kasama natin eh." "Hindi lang naman ako ang ganito ang suot. Sila rin naman eh." Itinuro ko ang ibang trainees na kasama namin na may sariling mundo. Nakita ko si Jenny na kayakap ang madalas naming tuksuhin sa kanya. Pero ang alam ko ay may ka-live-in na yung lalaki. "Hindi sila kasing ganda mo." Bulong niya malapit sa tenga ko. Nalanghap ko ang amoy ng alak sa kanyang hininga. "May tama ka na ba?" Mas lalong lumakas ang pagtawa ko para itago ang tensyon sa pagitan namin. Bumuntong hininga si Andrew. "Ara, siguro dapat ko nang sabihin sa'yo. Attracted ako sa'yo. Unang araw pa lang ng training. Hindi ko lang masabi." Bahagya niyang hinapit ang bewang ko palapit sa kanya. Kaya pala malakas ang loob mo ngayon dahil nakainom ka?" Bahagya ko siyang itinulak para magkaroon kami ng espasyo sa pagitan namin. Dama ko ang tensyon kaya tumatahip ang puso ko sa kaba. "I like you, Ara." Muli niyang bulong. "Ganyan ba ang introvert kapag lasing?" Halos pabulong ko ring sabi. "Salamat sa alak." Tugon niya, saka hinuli ang labi ko. Hindi ako nakapag-react sa pagkabigla, pero dama ko ang mga halik niya. Marahan lang iyon, pero ilang segundo ang tinagal. "Andrew?" Hindi na ako nakapagsalita pa dahil muli niya akong hinalikan. Hindi na ako nakatanggi pa dahil matagal ko na siyang gusto. Ikinawit ko ang 2 braso ko sa batok niya, saka ako tumugon sa kanya. Matagal na magkahinang ang mga labi namin kaya halos mapugto ang aking hininga pagkatapos. "Will you be my girlfriend?" tanong niya sa akin. "Ang bilis mo naman. Girlfriend ka agad? Hindi ka pa nga nanliligaw." "Nakailang date na tayo ah." "Ay, date na ba yun?" Natatawang tugon ko. "Hindi pa ba? Hindi ako mag-aaksaya ng oras sa'yo at magkukwento ng tungkol sa akin kung hindi kita gusto." "Pwede bang exclusive dating muna? Para magkakilala pa tayo ng husto?" "Sige, kung yan ang gusto mo." Niyakap niya ako ng mahigpit, saka muling hinalikan sa mga labi. Naging ganoon pa rin ang routine namin. Kumakain sa labas, namamasyal, magkausap sa text at sa call, sabay umuuwi. Nasasanay na ako sa presensya niya,
kaya hindi rin nagtagal. Naging kami rin. Minsan, inaya ako ni Andrew na mamasyal sa Eco Park. Ipinagtapat niya sa akin na meron siyang naging girlfriend doon sa Cebu. Pero nawalan sila ng komunikasyon dahil nadestino ang papa ng babae sa Davao, kaya lumipat ang buong mag-anak nito roon. Ang huling pag-uusap nila sa telepono ay noong nagkahiwalay ang mga magulang nito at na-depress, kaya ginagamot pa. Tinanong ko siya kung sakaling bumalik ang babae, sino ang pipiliin niya sa amin. Agad niyang sinabi na ako ang pipiliin niya. Wala naman daw silang naging ugnayan, sa ka-college pa raw sila noon kaya hindi pa seryoso sa buhay. Sakali raw na muli silang magkita ay makikipagkalas na siya ng maayos. Naniwala ako sa kanya, misuna ko. Mahal ko siya at tiwala ako na hindi ako nagkamali sa pagkilatis ng pagkatao niya. Mabait siya, masunurin, tapat sa akin at dama ko ang respeto niya sa paniniwala ko na kasal muna bago ang lahat. Maswerte ako sa lalaking napili ko. 1 taon kaming nagtrabaho sa call center at sabay na nag-resign nang makaipon ng sapat para sa pagre-review. Kumuha rin kami ng mauupahang apartment na magkalapit sa Santa Mesa para maasikaso namin ang bawat isa habang nagre-review kami. Ako ang nagluluto ng pagkain namin at sa unit ko siya kumakain. Isang umaga, nakatanggap ako ng text na nangungumusta. Si Mary daw siya. Nakuha daw niya ang number ko sa kaklase naming si Veron nang minsang magkasalubong sila sa mall. Nagkumustahan kami at magkasundong magkita para mag-catch up. Sa mall sa Maynila kami nagkita. Nagulat ako pagkakita ko sa kanya dahil blooming at ang ganda-ganda niya. Mistisahin kasi si Mary at matangkad kaya lutang ang ganda. Nagyakapan kami at hindi matapos-tapos ang kamustahan. Nagkwentuhan kami ng kung ano-ano hanggang sa umabot sa love life namin. Kinumusta niya kung may boyfriend na ba ako. Nasabi kong meron at ilang buwan na rin kami. Ipinangako ko na ipapakilala ko ang nobyo ko kapag may pagkakataon. Sinabi ni Mary na may boyfriend na rin siya pero matagal na silang walang komunikasyon. Nabalitaan niya sa mga magulang nito na nasa Maynila na ang anak nila kaya lumuwas siya para kausapin ang nobyo. Pupuntahan daw niya ang address sa mga susunod na araw. Isang araw, tinatawagan ko si Andrew para kumain ng tanghalian sa apartment ko. Pero hindi niya sinasagot ang tawag ko. Maya-maya ay nakatanggap ako ng text niya na aalis muna siya dahil may importante siyang lalakarin. Hindi ko na tinanong kung ano ang lalakarin niya dahil tiwala naman ako sa kanya. Gabi na nang nag-text na siyang nakauwi na siya sa apartment pero pagod na siya kaya matutulog na. Nanlambot ako dahil marami ang niluto ko tapos ay ako lang pala ang kakain. Kinabukasan, hindi rin siya nagpunta man lang sa apartment ko kahit 3 kanto lang ang distansya namin. Hindi rin siya nagte-text kahit good morning man lang. Nagtampo ako kaya hinayaan ko siya. Baka tinutoyo na naman kaya hindi ko sasabayan ang mood niya. Natapos ang 1 linggo na 2 text lang ang natanggap ko mula sa kanya. Naiinis ako sa kanya pero hindi ko nalang iniisip para hindi maapektuhan ang pagre-review ko. Hindi ko na rin namalayan na lumipas ang 2 linggo na wala kaming pag-uusap maliban sa ilang text niya na hindi ko nire-replyan. Nag-alala na ako sa kanya pero mataas ang pride ko kaya hindi ako nagpakumbaba. Wala akong atraso sa kanya
para deadmahin niya. Nang sumunod na araw, nag-text si Mary sa akin para ayain akong mag-lunch kasama ng boyfriend niya. Nagkaayos na raw silang dalawa, kaya ililibre niya ako. Sa isang buffet restaurant kami sa mall nagkita. Sumalubong pa ako ng beso sa kanya. "Nasaan ang boyfriend mo?" tanong ko. "Nagbanyo lang," sagot ni Mary. "Hay na pala." Nilingon ko ang tinuro niya na siyang kinabigla ko. Nanlamig ang buong katawan ko pagkakita sa boyfriend niya. "Andrew?" Nanginginig ang kalamnan ko para akong binagsakan ng bulalakaw habang nakatitig sa kanya. "Magkakilala kayo?" tanong ni Mary. Hindi na ako sumagot pa. Basta na lang naglaglagan ang luha sa mga mata ko. Kinakapos ako ng hininga. Ang sama-sama ng loob ko. Napakaraming tanong sa isipan ko. Bakit si Mary pa ang ex niya? Bakit hindi ako ang pinili niya? Puro kasinungalingan lang ba ang pinangako niya sa akin noon? Hindi na ba niya ako mahal? Dahil ba mas maganda si Mary kesa sa akin? Ito ang mga tanong sa isip ko, pero hindi lumabas sa bibig ko. Nagmamadali akong umalis at iniwanan silang dalawa. Hindi ako nagpaliwanag pa. Bahala si Andrew sa kanya. Ara, magpapaliwanag ako." Pigil niya ang braso ko pero nagpumiglas ako, saka tumakbo palayo. Ayoko siyang makausap. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Basta namalayan ko na lang na nasa apartment na ako at nakasalampak sa likod ng pinto. Hindi ko alam kung gaano ako katagal sa ganoong posisyon nang marinig ko ang sunod-sunod na katok ni Andrew. "Ara, mag-usap tayo ng masinsinan. I'm sorry. Hindi ko alam kung paano kita haharapin at sasabihin sa'yo na nagkaayos na kami ni Mary." Sabi niya habang nasa labas ng apartment ko. "Ano? Ganun na lang yun? Sorry lang? Nangako ka na ako ang pipiliin mo at nagtiwala ako sa'yo. Pero ito ang ginawa mo sa akin." "I'm sorry, Ara. Mahal kita. Pero kailangan ako ni Mary. Hindi ko siya kayang pabayaan ngayon. Lalong nadurog ang puso ko sa sinabi niyang iyon. Wala palang halaga ang relasyon namin. "Huwag ka nang magpaliwanag. Doon ka na sa kanya. Hindi ko kailangan marinig ang mga sasabihin mo. Tapos na tayo, Andrew. Makakaalis ka na. Leave me alone." Mariin kong sambit. Lumipas ang mga araw na para akong lutang. Hindi makapag-isip ng maayos. Hindi makakain. Inaalala ang mga araw na masaya kaming dalawa ni Andrew. Pero kailangan ko na mag-move on. Hindi pwedeng umikot ang mundo ko sa lalaking hindi ako ang pinili. Kahit masakit, nagdesisyon akong umalis sa apartment at bumalik sa bahay ng parents ko. Mas magkakaroon ako ng katahimikan doon. Ang isa sa pinagpapasalamat ko ay walang nangyari sa amin ni Andrew at hindi ko pa siya formal na pinakilala sa mga magulang ko. Minsan na siyang napunta sa bahay noong exclusively dating pa lang kami. Nagdesisyon ako nga paghilumin muna ang sugatang puso bago ko ituloy ang pagkuha ng board exam. Bumalik ako sa call center para makapagtrabaho at muling makaipon. Mas gusto ko na maging abala ang isip ko sa trabaho magdamag at tulog sa maghapon para hindi kung ano-ano ang naiisip ko. Nagpalit ako ng number para hindi ko na makausap pa ang kahit sino kina Andrew at Mary. Ayokong makinig sa kahit na anong paliwanag nila.
Matuling lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Nagagawa ko ng muling ngumiti matapos ang mapait na karanasan ko sa pag-ibig. Naiisip ko pa rin at may kirot sa puso kapag naaalala ko ang lahat ng iyon. Pero kailangan kong ipakita sa mga magulang ko na ayos lang ako para hindi sila mag-alala. Isang umaga, nagulat ako nang makita ko si Andrew sa sala namin pagka-uwi ko galing sa trabaho. Good morning, Ara. Bungad niya. Anong ginagawa mo rito? Matabang na tanong ko. Ara, pwede ba tayong mag-usap? Para saan? Namiss kita, Ara. Ayokong mawala ka sa akin. Ano? Bigla mo akong namiss? Nagsawa ka na ba kay Mary? Kaya narito ka naman para balikan ako? Ines, natanong ko. Magpapaliwanag ako. Pumayag lang akong makipagbalikan kay Mary dahil sa depression niya. Nagkamali ako sa naging desisyon ko. Ikaw ang mahal ko. Napatunayan ko na yan nang mawala ka sa akin. Hinanap-hanap ko ang presensya mo. Ayoko sa lalaki na hindi alam ang gusto at papalit-palit ang isip. Makakaalis ka na, Andrew. Pakinggan mo ang paliwanag ko. May sakit si Mary, kaya ako siya binalikan. Bigyan mo naman ako ng pagkakataong bumawi sa'yo. Pangako, ikaw lang ang mamahalin ko at ang magiging babae sa buhay ko. Sinira mo na ang pangako mo sa akin noon. Tingin mo, paano ba ako maniniwala sa'yo? Umalis ka na, Andrew. Hindi ako handang makausap ka. Mainit pa ang ulo ko sa'yo. Ma, paalisin na ninyo yan. Yung bisita na yan. Siya sa sala. Iniwan ko siya sa sala. Ilang ulit siyang nagpabalik-balik sa bahay. Pero hindi ko siya hinaharap. Nasaktan ako at na-disappoint sa kanya. Nawalan ako ng gana. Patuloy sa pagbalik si Andrew sa bahay. Pinaliwanag niyang tinakot siya ni Mary na magpapakamatay kaya napapayag siya na makipagbalikan dito. Pinakita niya sa akin ang mga text ni Mary. Nangilabot ako sa mga sinabi niya para lang hindi iwan ni Andrew. Hindi lang daw niya alam kung paano magsasabi sa akin dahil naiipit na rin siya sa sitwasyon kaya umiiwas siya noon sa akin. Nainis ako kay Mary dahil ginagamit nito ang emotional blackmail para hindi iwan ni Andrew. Sinabi ko sa kanya na bigyan ako ng panahon para maghilom ang sakit na ginawa niya sa akin. Ang tagal niya akong dinedma para aliwin si Mary. Sinabihan ko siya na hindi pa ako handang tanggapin siya muli sa buhay ko. Nang sumunod na linggo, si Mary naman ang bisita ko. Sa labas lang kaming nag-usap. Ara, layuan mo na si Andrew. Kaming dalawang nagmamahalan. Kung mahal ka niya, bakit ka sa akin nakikiusap? Dapat secured ka na ikaw lang ang mahal niya, hindi ba? Pabalang kong sagot. Nakakagulo ka sa relasyon namin. Ako? Nanggugulo? Diba, ikaw yung pumasok sa relasyon namin? Wala na kayong komunikasyon pero pinuntahan mo pa rin siya sa Maynila para habulin. Tinakot mo bang magpapakamatay ka kapag hindi ka binalikan? Ngayong ako naman ang sinusuyo ni Andrew at kinukulit para balikan ko siya. Ako pa ang nanggugulo? Ha, wala na tayong dapat mong pag-usapan. Kalimutan mo na naging magkaibigan tayo. Makakaalis ka na. Mariing sambit ko. Tinalikuran ko siya. Magpapakamatay ako kapag iniwan ako ni Andrew. Sigaw niya mula sa labas, pero hindi ko inintindi. Hindi ko kargo ang buhay niya. Desisyon niya kung ano ang gusto niyang gawin. Ayoko nang magkaroon pa ng kahit na anong koneksyon kay Mary. Masama ang loob ko sa kanya. Marami na rin ang nagbago sa kanya. Hindi na siya yung Mary na kababata ko. Patuloy na nanuyo si Andrew. Madalas na dumalaw sa bahay para patunayan ang intensyon niya sa akin.
Nangako rin siya na hindi na magpapadala sa pananakot ni Mary na magpapakamatay dahil hindi niya isusugal ang kaligayahan at future niya lang dahil sa awa at takot. Tinawagan niya raw ang mga magulang ni Mary para sunduin ito at ipagamot. Nagpalit din siya ng number at lumipat ng apartment para hindi na siya nito guluhin pa. Inabot din ng ilang buwan bago ako napasagot ni Andrew muli. Nagtiyaga siya at pinakitang mahal niya ako. Hindi na rin kami nagkaroon ng komunikasyon pa kay Mary. Mas mabuti na iyon para mabilis siyang gumaling sa sakit na depresyon. Hindi rin maganda na ginagamit niya ang sariling buhay para manipulahin si Andrew at ang ibang tao. Nagpakasal kami ni Andrew matapos ang 3 taon at ngayon nga ay 2 na ang aming anak. Masalimuot ang nangyari sa amin. Nagkaroon ng misunderstanding na kung hindi ako nakinig sa paliwanag niya ay baka wala kaming mga anak ngayon. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya, Miss Sunako. Sana po ay nakapulutan ito ng aral at inspirasyon sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po at God bless. Lubos na nagmamahal, Ara. Sana po ay naibigan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Ako po si Miss Sunako at hanggang sa susunod na kwento.